Madaling araw na sa labas ng bintana, bahagyang sumisilip ang unang liwanag ng araw. Ngunit sa loob ng bahay ni Carol, nananatili ang dilim at katahimikan. Magdamag siyang hindi nakatulog, patuloy ang pag-aalala sa pagkawala ni Wilfred. Ang bawat tiktak ng orasan ay tila ba nagdadala ng pangamba. Sa kanyang dibdib, unti-unting sumisibol ang kaba na baka hindi na niya muling makita ang kanyang minamahal. Samantala, sa kabilang banda ng lungsod, maagang nag-ayos si Dennis. Sa salamin ay nakatingin siya sa sariling refleksyon. Malinis, maayos at tila handang harapin ang araw. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ay may tinatagong dilim. Paulit-ulit niyang binubulong sa sarili ang parehong layunin na kailangan makita ni Carol na siya ay mabuting tao kahit pa kasinungalingan iyon. Pagdating niya sa presinto, naroon na si Carol at Ronnie. Parehong pagod at balisa, naghihintay ng balita tungkol kay Wilfred. Ang paligid ay puno ng tensyon. Ang mga pulis abala sa kanilang investigasyon, habang ang tatlo ay tila nagbabantay sa pagitan ng pag-asa at pagdududa. Ngunit hindi nagtagal, ang katahimikan ay napalitan ng alitan. Ang mga titig ay nagsimulang magtagisan. Mula sa mabigat na mga tingin, sumiklab ang galit. Sa isang iglap, pumutok ang tensyon at lumabas ang tunay na anyo ni Dennis. Sa harap ng lahat, hindi na niya napigilan ng sarili. Sa gitna ng galit, lumabas ang kanyang marahas na ugali. Ang dating tahimik na lalaki, ngayon punong-puno ng puot at kontrol. Nagimbal si Carol sa nakita, hindi siya makapaniwala na ang taong pinagkakatiwalaan niyang si Dennis ay may ganitong kasamaan sa loob. Agad dumating ang mga pulis upang awati ng kaguluhan at si Dennis ay pinaalis sa presinto dahil sa pananakit kay Ronnie. Naiwan sina Carol at Ronnie, parehong tahimik ngunit pareho ring nag-iisip. Sa mga sumunod na sandali, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap. Ibinahagi ni Ronnie ang kanyang mga hinala na si Dennis ay hindi dapat pagkatiwalaan. May kakaiba sa kanya, isang katalinuhan na ginagamit sa kasamaan. Binalaan niya si Carol na mag-ingat. At sa puso ni Carol, unti-unti nang umuusbong ang takot at pagdududa. Pag-uwi ni Carol, agad niyang ikwinento kay Manang Pilar ang nakita niyang kakaibang ugali ni Dennis. Ang galit nito, ang paraan ng pagtingin, tila ba may halong panganib. Ngunit bago pa man nila ipagpatuloy ang usapan, biglang dumating si Dennis. May dala itong cake, tila ba nagsisisi at may ngiting puno ng panlilinlang. Tahimik lamang si Carol habang tinatanggap ang alok. Ngunit habang nakikipag-usap si Dennis, may kakaibang ingay ng malingaw-ngaw mula sa dollhouse ni Leah. Mabilis siyang tumayo at sinundan ng pinanggagalingan ng tunog. Sa loob ng dollhouse ng anak, natagpuan niya ang isang maliit na kamera na halos maubusan na ng baterya. Nakakabit ito sa isang laruan. Malinaw na hindi ito aksidente lamang. Nanlamig si Carol sa sandaling iyon. Alam niyang may mas malalim pang lihim si Dennis. Bagamat nagpanggap siyang kalmado, hindi na niya may tago ang pag-aalinlangan. Sa isip niya, nagsimulang mabuo ang koneksyon ng lahat ng pangyayari. Ang pagkawala ni Wilfred, ang galit ni Dennis at ngayon, ang nakatagong kamera sa bahay nila. Ilang araw ang lumipas, muling nagtagpo sina Carol at Ronnie. Ngayon, pareho na silang desidido. Ibinahagi ni Ronnie ang kanyang pinaniniwalaan na si Dennis ang dahilan ng lahat ng kaguluhan at siya rin na may kinalaman sa pagkamatay ni Joy. Para sa kanya, si Dennis ang utak ng lahat. Nagkasundo silang magtulungan. Si Carol para sa katotohanan, si Ronnie para sa hustisya. Sa pagkakataong iyon, wala nang atrasan. Nang imbitahan ni Dennis si Carol sa bahay nito, tinanggap niya ang paanyaya. Hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa plano. Habang si Ronnie ay naghihintay sa labas, si Carol naman ay lihim na nag-iikot sa loob ng bahay. Maingat, tahimik at determinadong makahanap ng ebidensya. Ngunit hindi rin basta-basta makakahanap. Alam ni Dennis na may nagmamasid, kaya bago pa man dumating si Carol, sinunog niya ang lahat ng mga dokumento at gamit na maaaring magturo sa kanya. Sa pag-iikot ni Carol, napansin niya ang isang sulok ng bahay na may mga abo. Dito, may kakaibang bagay na nakuha ang kanyang pansin, isang maliit na shell. Bahagyang nasunog ngunit pamilyar, ang parehong shell na mismong ibinigay niya kay Joy bago ito mamatay. Nanginginig ang kamay ni Carol habang dinadampot ito.
Sa sandaling iyon, tuluyan ang bumagsak ang lahat ng kanyang alinlangan. Si Dennis ang may sala sa pagkawala ni Wilfred, sa pagkamatay ni Joy, at sa mga lihim na matagal na nakatago. Maingat niyang ibinulsa ang shell at lumabas ng bahay na tila walang nangyari. Ngunit sa loob-loob niya, malinaw ang desisyon. Hinding-hindi na siya mananahimik. Habang naglalakad pa uwi, dumampi sa kanyang muka ang malamig na hangin ng gabi. Sa bawat hakbang, dala niya ang bigat ng katotohanan at ang tapang na hanapin ang hustisya. At sa katahimikan ng gabi, iisa lamang ang malinaw. Nagsimula na ang laban. Ang laban para sa katotohanan, laban para sa kasinungalingan at laban kay Dennis, ang lalaking matagal nang nagtatago sa balat ng kabaitan.